Sunod-sunod na problema at kamalasan ang ating mararanasan sa camping na ito. Wala na. Kasama si Kuya at si Bunso ay susubukan nating mag-camping sa gilid ng dagat sa gitna ng maulang panahon. Magagawa kaya nating mag-enjoy sa ganitong sitwasyon? Basa na kasi yung tent. Mga kalakwatsero, tara at samahan nyo kami sa aming biyahe. Ako si Albert, isang lakwatserong artist, at ito ang aking travel and draw, ang kwento ng mga biyaheng hindi drawing. Good afternoon mga kalakwatseros. Dito pa lang tayo sa bahay ngayon. Nag-start tayo dito dahil maiksi lang naman yung biyahe natin ngayon. Mag-harvest muna ako ng kamuting baging dito sa bakuran namin dahil may talim sila kuya. Dadalhin natin sa campsite dahil magka-camp ulit tayo ngayon. So naka-ready na ang lahat mga kalakwatsero. Pwede na tayong bumatse. At malapit lang naman yung ating destination. At wala din gaanong mahirap na ruta. Hindi kagaya dun sa mga pinupuntahan namin nila direct na sobrang madugo. Ngayon kasi kasama ko si kuya. At chill moto camping muna kami. So hindi ko tansya kung ilang kilometers yung layo ng destination namin. Pero sa oras, siguro mga 20 to 30 minutes andun na kami sa mismong site. So medyo basa yung daan ngayon dahil sa ulan kanina. Kaya dahan-dahan lang tayo sa biyahe. Pagdating namin sa lugar, mga kalakwatsero, ay sobrang lakas ng ulan. Kaya nagmadali kaming mag-set ng tarp, pero yung napwestuhan namin ay sobrang putik. Basang sisiw kami ngayon mga kalakwatsero dahil ang lakas ng ulan. At itong naispatan naming site ay maputik. Ito, tayo, naglilimas tayo. Kailangan matuyo itong ating pwesto bago natin latagan. Basang basa na ako pero okay lang yan, may pamalit naman tayo eh. Challenge to. Okay mga kalakwatsero, gabi na pero kailangan nating magluto dahil di pa kami kumakain dahil medyo nahirapan kami sa pagsiset up kanina dahil first time ko mag-set up na umuulan at grabe nangapa talaga kami sa pagsiset up. Kaya papakulo si kuya ng tubig para makapagkape kami. Uy, kumukulo na mga kaibigan. Mga kalakwatsero, wala pala kaming dalang kape. Epic. Ang plano namin sa karne mga kalakwatsero ay sisig. Luto na yata yung ating kanin. Grabe yung challenge na nangyari sa amin ngayon mga kalakwatsero. So ilang beses ko na nasubukang mag-camping pero first time na sobrang basa yung pwesto namin. Kuya Direk, salamat sa napaka-useful na kutsilyo. Ito magagamit na namin. Hiwain na yung ulam. At si kuya na bahala. Ako na lang taga-video. Gaya ng sinabi ko mga kalakwatsero, sa bahay hindi kami nagluluto. Kaya hindi namin alam kung ganito ba talaga yung pamamaraan sa paggawa ng sisig. Mukhang naparami yung soy sauce mga kaibigan. Mekis mo na yan kaibigan. Aga. Sa wakas mga kalakwatsero, sa napakahabang oras na paghihintay, makakakain din tayo ng sisig na kilawin. Kain tayo. At nang makatulog na. Di ko akalaing masarap pala mga kalakwatsero. Mukhang tataob yata yung kaldero natin Kaso lang, ayun o, bitin kami sa ulam ngayon. Ang oras na natin mga kalakwatsero ay 8:59 at
Siksikan kami ngayon dito. Ayun si kuya. Basa na kasi yung tent niya, kaya dito kami. Siksikan kami dito sa tent. So, ano ba yan? Matutulog na kami. Bukas na lang at ipapakita ko sa inyo itong lugar. Good night mga kalakotsero. Good morning mga kalakotsero. Grabe, ang sarap ng tulog ko. Sarap pala matulog pag nagkakambing ka ng umuulan. Yung mga kasama ko, bumangon na sila. Papakulo muna tayo ng tubig para makapagkape. Kagabi hindi kami nakapagkape. Akala namin wala yung kape. Ito. Isabay na rin pala nating lutuin yung champurado mga kalakotsero para sa aming breakfast. Timplahan na natin to ng Milo, tas gatas, tas asukal. Pwede na to. Mga kalakotsero, luto na yung ating champurado. Ang lasa? Masarap kunti. Masarap kunti. Mga kalakotsero, bumigay na yung paa ng ating tripod. Pwede pa. Wala na, hindi na siya kumakapit. Pero pwede pa yan. Pagtyagaan muna natin. At least pag nilak, hindi naman natatanggal. Pagka binuksan mo lang, bumibitaw na talaga. Mostly ng mga gamit ko mga kalakotsero, DIY. Kagaya nito. Yan, kawayan siya. Ito pa. Ito DIY din to mga kalakotsero. Yan. Mount ng ating camera. Tapos itong mga ano natin, pangtali natin sa gamit, DIY din to, goma. Tapos gumawa na lang ako ng hook. Tapos itong ano natin, carrier natin ng tubig, DIY din to. At saka yung ano natin, carrier ng stove. Hindi pala ideal liguan yung tubig ng dagat. Medyo brown siya. Kain muna tayong champurado, mga kalakotsero, bago tayo magluto ng almusal. Magdo-drawing tayo. Okay, ang oras na natin mga kalakotsero ay 8 o'clock ng umaga at magdodrawing na tayo. Okay, tapos na yung ating sketch. Ito yung puno na iispatan sana namin kagabi, pero maputik kaya hindi namin tinuloy. Dito kami sa damuhan. Ipo-fold na natin to sa ball pen para makulayan na natin. So mag-i-start na tayong magkulay at na-realize
problema natin ay tubig. Wala tayong lagayan ng tubig, kaya maghahanap tayo ng bottle. Pwede na ito mga kalakotsero. Tubig naman yung problema natin. May mga naipon dito eh. Ito meron dito mga kalakotsero. Tapos na yung ating line and wash. Ito siya. So padaanan ulit natin siya ng ballpen para mag-bold ulit yung mga line na yan, oh, maliliit. Okay na to mga kalakotsero. Pirmahan na lang natin. Alright. Okay, so bababa na tayo sa may tubig. Tingnan natin kung pwede bang maligo. Kasi sila kuya nandun na sa baba. Kaya baba din tayo dun. Laki! Ang laki! Okay, tapos na kami maligo mga kalakotsero. At magliligpit na tayo para makabatsin na tayo. Uwi na tayo. Mga kalakotsero, bumigay yung rad na nilalagay sa tent. Dahil siguro sa init ito. Ayun, ang bilis bumigay. Wasak mga kalakotsero. Yan o. Wala na. Okay, tapos na tayo magligpit. Time to go home na. Hindi pa kami nakakauwi mga kalakotsero at meron na namang isang aberya dahil nawala ni kuya yung susi niya. Yan. Ditali ka ngayon, smash. Kaabaw. Mga kalakotsero, kung ang mindset mo ay lagi na lang nasa negative side, kahit kailan hindi mo magagawang mag-enjoy. Yung tipong puro na lang problema yung nakikita mo, hindi mo ma-appreciate yung ganda ng positive side.
Kasi sa bawat hindi magandang nangyayari sa buhay, merong kapantayan na magandang bagay. Kaya lagi tayong tumingin sa right side, ika nga. Para sa ganon, ano man yung maging sitwasyon natin sa buhay ay magawa nating sumaya at mag-enjoy at ma-appreciate yung buhay na binigay sa atin ng Diyos.